Magandang hapon po, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga nanonood. And introduce ko lang po ang sarili ko. I'm June Godornes, Interim National Director of World Vision in the Philippines. And today I have the privilege of having this conversation with Bishop Leo Alconga. Mga kaibigan, welcome po sa ating podcast, Usapang Makabago. So this afternoon, we'll get to know better sino ba si Bishop Leo Alconga, and ano yung naging journey niya sa pagsunod sa ating Panginoon. How was World Vision involved? No? So, good afternoon po, Bishop Leo. Magandang hapon sa iyo, Brother June, at sa lahat ng ating mga taga-follower. Thank you po for making yourself available. Bishop, baka we can request you to introduce yourself, your personal and your professional background para po sa ating mga nakikinig. Ako po ay si Leo Alconga. Ako po ay naligtas dahil sa Panginoon Jesucristo. Ako po ay nasa orphanage. Ang orphanage na yan ay mainly sponsored by World Vision. Kaya ang tawag ko po sa sarili ko po ay Anak World Vision. Wow. At ako po ay tinawag ng Panginoon na maging pastor at ganoon din maging East Asia Director ng International Bible Society, ang producer po ng New International Version. At ako rin po ay nagpastor sa Faith Bible Church ng 11 taon. Pagkatapos ay naglingkod sa IBS International ng 29 years. At ako rin po ay nagpastor sa isang pastor sa church sa Novaliches. At ngayon po ay elder preacher po ako ng Pasig Bible Christian Church. Ang misis ko po si Sister Elsie. May anak po akong dalawa, si John at saka si Joanna, at may apo po akong si Yuhan mula po sa asawa ni John na si Apple. Yan lang po muna ang aking Thank you so much. Actually, doon pa lang ang haba na, no, Bishop, and kitang-kita yung faithfulness ng Panginoon sa buhay ninyo. Ayo po. Itanong ko naman po, Bishop, paano nyo nalaman na gusto nyo maging pastor? Paano what led you into that decision, into that direction? Ay, nung una po ay gusto ko pong maging abogado. Kasi Okay. gusto ko pong ihabla ang tatay ko sa pag-abandon sa amin. Wow. Pero nung una, iba nga talaga ang vision ko eh. Nang tinanong ako nung mag-graduate na ako ng high school, ano ang sa junior, senior prom, tinanong bawat isa kung ano ang ambisyon nila. Nung dumating sa akin, ang sinabi, Leo, what is your ambition? Ang sabi ko po, my ambition is very simple. That is to kill my father. Siyempre, Wow. nagulantang sila. Pero na ako maborn again, nagbago na. Sabi ko, ano ko na lang, ihabla ko pag ako'y naging abogado. Pero habang iniisip ko yan, ay talagang tumimo sa akin ang pag-ibig ng Panginoong Diyos at gusto ko na siyang makita para yakapin siya at sabihin sa kanya, masama kang tatay. Pero alam mo ba, pinatawad na kita. Kasi pinatawad din ako ng Diyos eh. Kaya pinapatawad kita. Kanya lang, Wow. hindi po ako nabigyan ng pagkakataon makita siya eh. Hanggang siya ay pumanaw ayon sa aking nakakatandang kapatid, si Fernando, na lahat po yan ay bunga din ng World Vision kasi lahat kami, 5 magkapatid kami, nilagay kami ng nanay ko sa World Vision with the purpose of having us education and food and shelter. Yan po ang pangarap lang ng nanay ko. But through the years, naranasan ko po ang yakap ng Panginoon at ang tulak ng Panginoon sa akin sa paglilingkod na maging pastor. Kasi nung maliit pa ako, bata pa ako, wala nagsasabi sa akin, nagmi-missionary outreach ako sa kabundukan.
sa mga bata. Imagine mga bata. Ang tinuro ko ng isang taon ay John 3:16. Paulit-ulit lang po. Sa John 3:16, pina-introduce ko yung Diyos, ang pag-ibig, ang pananampalataya, etc. etc. Kaya sabi ng mga teacher, bagay siya magpastor, magaling ka naman magsalita eh. Sabi ko, hindi ho, gusto ko na maging abogado. Tapos nang nagmaliw na yung pagka-abogado ko, sabi ko, magdoktor na lang ako para marami akong matulungan. Pero as the years gone by, ay talagang na-confirm sa akin na ako po ay magpastor. Wow. Ang galing. Nabanggit niyo po yung pagpapatawad sa tatay. Naalala ko meron pong isang bata na ganyan din yung kwento niya, no? Nag-attend sila ng isang programa ng World Vision at umattend din yung tatay niya. Tapos na-realize nila kung ano yung naging mga pagkukulang. Tapos nagkaroon din ng patawaran. Yun yung, I think, yun yung advantage nila, no? Na may oras pa sila para magpatawad, humingi ng tawad, at na-restore yung kanilang relationship. So, matindi pala yung yung naging pinagdaanan niyo po, relationship wise sa inyong tatay. And Opo. maraming I think maraming nanonood, nakikinig na nakaka-relate sa ganyan, no? May mga issues with parents. Ano po yung mapapayo nyo doon sa mga kabataan or even kung sino man nakikinig ngayon na merong ganong klaseng struggle pagdating sa relationship nila sa kanilang mga magulang? Meron po ba kayong advice? Number one, dapat makilala nila ng personal pagkakilala ang Panginoong Jesucristo na bilang kanilang Panginoon, personal na Panginoon at personal na tagapagligtas. Kasi yan ang basihan na marunong tayo magpatawad kasi pinatawad niya tayo ng Diyos eh. Yan po ang basihan na wala tayong karapatang mag-hate sa ating mga magulang kahit na dapat silang kamuhian pero wala nga eh. Kasi tayo mismo pinatawad ng Diyos. Noong natutuhan ko ang bagay na yan, sabi ko sa mga kaibigan ko, mali yung iniisip natin. Maghiganti tayo sa mga umapi sa atin, nag-abandon sa atin, lalo ng mga tatay natin o magulang natin. Kasi ang sabi sa Bible, when my father and my mother forsake me, the Lord has take care of me. Kaya wala tayong talagang karapatan na magalit, magtampo siguro, ganyan, magalit siguro, pero hindi natin dapat pairalin yan. Huwag natin pananatilihin yan sa ating puso na nagagalit tayo. Tapos na po yun eh. Ang kailangan natin ay magpatawad. Ang nanay ko po, hindi nagpatawad sa tatay ko. Ang dami-daming sakit. Ang sabi ng doktor, wala naman sakit yan eh. Ang sakit niyan ay hatred. Naapektuhan ang lungs niya. Naapektuhan ang puso niya. Naapektuhan ang kidney niya. Naapektuhan ang kung ano-anong part ng katawan niya dahil sa galit. Dahil sa nasa niyang maghiganti. Ang sabi naman Panginoon eh, vengeance is mine. Ang paghiganti sa Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Una nga, sabi ko, tanggapin natin ang Panginoon. Pangalawa, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang mga bagay na ito, mga kabataan. Kayo po, madali naman pong umanawa. Pagkatiwala natin, trust in the Lord and He shall direct your paths. Diba? Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Na magtiwala tayo. Pangatlo po, ay ipanalangin natin sila. Kasi sabi ng Panginoon, pray for those whom you considered enemy, quote unquote. Pray for them and love them. Panginoon na yung nagsabi. Di sundin natin. Maniwala kayo, magbabago ang inyong pananaw, magbabago ang kabigatan ng puso. Mawawala yan eh. Ako nang nawala sa akin yan, I long to see my father, to embrace him, to tell him God loves him, at ako naman ay inibig ko rin siya at napatawad ko na siya. Yun sana ang gusto ko sa hindi ako nabigyan ng pagkakataon eh. Kaya ipinapayo ko na lang, ipinapasa ko na lang sa inyo, mga dear kabataan. Salamat po, Bishop, no?
And hopefully, no, sana sa langit merong ganung opportunity, no. Itanong ko lang po, Bishop, babalik tayo dun sa kabataan ninyo. Ano po ba yung masasabi niyong, kasi lumaki kayo sa orphanage, no? At hindi lahat ng bata naintindihan yung ganun. Although meron din mga kabataan ngayon na nakaka-experience ng abandonment, meron din mga kabataang naabuso. Kaya nga importante na vigilant pa rin yung lipunan natin, ang gobyerno, mga NGOs katulad natin. Ano po ba yung masasabi nyo na similarities and differences nung kabataan noon sa kabataan ngayon, no? Nung time ninyo and yung time ngayon, no? Paano po ba nakakaapekto yung mga factors na to sa paghubog nung pagkatao nung kabataan natin ngayon? Ah, una po, sasabihin ko po, napakahirap din pong lumaki na talagang walang magulang. Mhm. Napakahirap din pong maglakbay sa buhay na ito na walang magulang. Only by the grace of God na narating ko rin ang, kahit na hindi ko pinangarap, narating ko ang mga bagay-bagay na kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ang aming environment noon ay close-knitted environment kasi sa orphanage kami. Mga 250 plus na mga kabataan eh. So, meron ding tinatawag na kanya-kanyang grupo. Hindi ko lang masabi na kanya-kanyang gang, pero talagang ganyan. Okay? Pero naghari ang pag-ibig ng Diyos. 'Yun ang kaibahan. Kahit nasa normal na environment, kahit sa tinatawag natin na secular environment, sa tinatawag natin na worldly environment, kung maghari ang pag-ibig ng Diyos, nawawala din yan eh. Na-normalize, neutralize ang mga bagay na yan. Ako po ay talagang lagi akong nadidisiplina kasi ano po ako eh, mainitin ang ulo. Akala nila ngayon mabait na mabait ako, hindi nila alam kasi ang background ko eh. Madalas ako nakikipag-away, madalas ako nakikipagbugbugan, lalo na pag nakita ko inaapi yung mga kapatid ko, wala na akong ano, pakialam kung sino, kung mabali ko ang rules and regulation, wala talagang ano. Pero pangatlo, natutuhan ko na ang pagsunod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay na ating buhay ay nagdudulot ng kaibahang attitude, kaibahang pananaw sa buhay, kaibahang pag-asa na tunay, kaibahang out of desperation and disappointments ay meron kang tinatawag na real living hope, and that hope is found in Jesus Christ na siya ang nagbabago na lahat. Ako kahit nasa orphanage kami, wala namang pagkakaiba pag tingnan mo sa labas ng orphanage. Ang buhay ng mga kabataan, lalo na mga kabataan na disappointed in life, naghahanap ng katiyakan sa buhay, naghahanap ng kalinga, mga kabataan na talagang nawala ng pag-asa sa maaga pang kanilang paglakbay sa buhay na ito. Iisa lang pa rin ang nag-uugnay ng katiyakan sa ang Panginoong Hesus. Pag lumapit tayo, kasi sabi ni Jesus, come unto me, all of you who are heavy laden, I will give you rest. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. 1 Peter 5:7. Yung isa ay ano po yun, Matthew 11:28. Ngayon, ang mapapayo ko lang talaga, tuklasin natin ang lahat na ito sa salita ng Diyos. Kung hindi pa tayo natuto magbasa ng Biblia, magbasa tayo. At sumapit tayo sa talagang isang sama na nagtuturo ng dalisay na katuruan ng Diyos. Yan lang po. Thank you, Bishop, no? Napaka siksik at ano, no, nag-uumapaw yung lesson dun sa sinabi ninyo na yon, na yung encouragement sa kabataan na lumapit sa Panginoon, tangkilikin siya bilang Savior, being Lord, no? At
tuklasin yung kanyang salita, no? I think yun yung mahalaga ngayon na makita ng kabataan na yung Bible is as relevant as it was, no, doon sa dating generation. Hanggang ngayon relevant pa rin siya. At maraming practical na pwedeng itulong sa atin. Opo, Bishop, may madagdag pa po ako. Ang sige mga po. kabataan ngayon, ating generation ngayon, ay mahilig sa TikTok. Mhm. Tinitingnan ko yung mga TikTok, sabi ko, ano ba ang makukuha ko dito? Okay? Ang kabataan ngayon, mahilig sa tinatawag nating social media. Marami yan, no? Pero, kung doon natin i-focus ang ating paningin, lalo na sa mga young generation, ay hindi natin masumpungan ang tunay na kalakasan ng buhay sa panahon ng paghati, sa panahon ng mga pagsubok. Hindi natin masumpungan ang katiyakan ng buhay. Kasi number one ang hinahanap ng tao, ano po yun? Katiyakan ng buhay. Nagtatanong sila, bakit ako nandito? Ang kasagutan sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Na sinabi niya sa Jeremiah 29:11, I have a good plans for you. Mhm. Plans to do you good, to prosper you and not Prosper. to harm you, to give you hope and a And better future. tomorrow. Wala pong ibang nagsasabi niya na may kapangyarihan, kundi ang Diyos lamang. Kaya doon natin ay itutok ang ating mga pagsaliksik sa buhay. Pangalawa po, nakalimutan ko sabihin, love your parents. Mahalin niyo ang inyong mga magulang. Hindi, wala namang perfecto na magulang. May mga disappointing moments tayo sa magulang natin. Pero alalahanin nyo, galing kayo sa inyong mga magulang. Doon kayo nang galing. Huwag nyong i-abandon yan. Mahalin nyo inyong mga magulang. Kung kayo ay Kristiyano, pray for your parents as you pray for yourself. Thank you, Bishop. No, natutuwa ako dahil we're able to use technology ngayon, no. Sabi niyo nga, maraming kabataan na sa social media, and so ngayon we're doing that. We're redeeming social media para ang pwede nating iparating sa mga kabataan kung ano yung kailangan, ano yung truth, no? And maraming nagtatanong nasan ba makikita yung katotohanan. Kasi dati, pagka lumabas yung isang information sa dyaryo, truth na yun. No? Nung panahon ko, pag lumabas ang information sa TV, truth na yun, di ba? Ngayon, pag lumabas sa social media, you need to be very alert, no? And dapat sinisiyasat mo talaga kung totoo kasi ngayon din na may technology, mas active yung kaaway, mas active yung kalaban to Tama. sow seeds of doubt, seeds of confusion, and I think malaking bagay po na nagagamit natin yung airtime ngayon, to talk about the truth. And ang ganda nung habilin ninyo sa mga kabataan to love their parents, no? And especially kung may chance pa sila. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na may oras at may pagkakataon silang maparamdam to honor their parents, no? Through different ways. Bishop, magtatanong po ako tungkol dun sa naging journey nyo kasama ang World Vision. How was it like, no, being a sponsored child ng World Vision? Ano yung memorable para sa inyo? No? Natatandaan ko na nagkaroon yata kayo ng opportunity na ma-meet yung founder mismo ng World Vision, si Bob Pierce, no? Hindi lahat may ganong opportunity Opo. Nayakap po ako ng ating founder. Wow. Pumunta po sa orphanage. Ako kasi, usi talaga ako kahit nung maliit pa ako Usi zero. So, nagpunta ako sa harapan. Kahit na sinasabi, doon lang kayo. Sabi ko, hindi pwede. Ito ang founder ng orphanage. Yan pagkaunawa ko, lumapit ako, nagpakilala ako kahit nabaluktot ang English ko noon. Basta nagpakilala lang ako. Tuwang-tuwa sa akin si Bob Pierce niyakap niya ako Tapos isa yan sa aking memorable experience. Pangalawa, nung makatapos ako sa orphanage, nag-aral ako sa seminary, working student.
nung malapit na matapos, may nagtawag sa akin si Mrs. Israel. I don't know if you know that background. Tapos may dumating na OIC na si Van Pursim na mama at pinatawag ako. Sinabi sa akin na, did you know that you are still sponsored by World Vision until now? Gulat talaga ako. Sabi ko, yeah. Sabi ko, what happened? Sabi niya, tapos yumuko lang siya, hiyang-hiya siya. But anyway, we will call PBS now. Ask them what is the remaining obligation that you have to pay for your study. Tumawag at sinabi ng PBS, alam mo, laking utang niyan dito. Iwan namin kung makagraduate yan. Sabi, hiya ako eh. Tapos that's not a problem. Sabi naman ni Van Pursim. Tell us, how much? Oh, mula sa pressure ako hanggang ano. Sinabi. Wow. Oo. Pagkatapos, sabi niya, do you have a senior outing? Yes. How much? Okay. Do you have a senior banquet? How much? Sinabi. Do you have a senior, kung ano-ano pa, binayaran lahat. Oo. Parang yung mali naman siguro ang comparative na ito. Pero parang nang si Kristo ay napako sa krus, binayaran lahat. Binayaran Ang lahat. mga utang natin, binayaran lahat ang makasalanan. Amazing. Kaya naranasan ko yan both in the spiritual realms and in the physical realms. Yung grace of God, mga kabataan, alam po ninyo, the grace of God is more than what you can expect of your life. Basta magtiwala ka, may biyaya ang Diyos sa inyo. Nangyari sa akin yan, kaya sinasabi ko yan. Ang galing, no? Na kinikilabutan ako doon na kinumpare niyo doon sa doon sa ginawa ni Jesus Christ, no, for us. And it's always good to have that kind of perspective na whenever we receive something na we feel undeserved of, mababalik tayo doon sa krus, no? Kasi hindi talaga natin deserve, no? And yet kung paano i-lavish ng Panginoon sa atin yung kanyang biyaya, no? Siguro isa na po sa mga mga last na questions ko, Bishop. Ano yung pinakamagandang natutunan ninyo siguro in your decades of ministry as a church leader, as a disciple of Jesus, as a follower of Christ? Ano po yung siguro, I don't know, top 3, no, na lessons that you would want to impart, no, to the youth of today and even to the leaders, kasi yung kabataan natin ngayon, eventually sila na yung mga susunod nating mga leaders eh. Number one, sa mga kabataan, I would encourage you to give your life to Jesus Christ. Hindi ibig sabihin yan, papastor kayo, missionary kayo, hindi po. Just give your life to Jesus Christ. Pahawakan nyo ang inyong buhay sa kamay ng Panginoong na nagmamahal sa inyo ng tunay. At magugulat kayo. Something beyond your imagination. Something beyond your expectation. Something beyond what you were dreaming of will come before you. You will receive it. Basta ilagay natin, ididikit natin ang buhay. Pangalawa, we should never lose our trust in God. Whatever situation, put your trust in God. Napaka paborito ko yan na expression eh. Put your trust in God. Kasi naranasan ko yan eh. Sa panahon ng kaligayahan, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawala, sa panahon na kung saan kailangan mo ang mga bagay-bagay, isa lang ang naging tugon niya. Put your trust in God. Pangatlo po, we should never abandon our spiritual growth. Ang ibig sabihin niyan ay, we should grow in prayer. We should grow in the Word of God. And we should grow in the fellowship of the believers in the church. Let us serve God. Ang buhay natin, kahit anong maabot natin, kung wala ang mga bagay nito sa buhay, hungkag ang ating buhay. Kahit maging mayaman tayo, hungkag pa rin. Pero
yung tatlong prinsipyo na yan, angkinin natin. Maniwala po kayo mga kabataan, mga kapatid, that it is the very foundation, pillars of your life's journey. God will always honor His word and promises for you. Ang ganda naman nun, Bishop. As in, doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, sulit na sulit yung pakikinig nila. And I hope na nangungusap yung Panginoon, yung Holy Spirit sa kanila ngayon. Bishop, Amen. I hope you would grant us the favor na ipanalangin po ngayon yung mga kabataan na tinutulungan ng World Vision sa kanyang ministry. Pakipag-pray na rin po yung leadership ng World Vision at yung mga staff, no? At doon po sa lahat ng mga nakikinig nung programa natin ngayon. Sige po. Dakilang Diyos, dakila kang ang tunay, karapat-dapat na aming bigyan ng recognition, bigyan ng honor, papasalamat, kasi po tunay kang ang dakila, tunay kang ang matapat, tunay kang ang mapagmahal. Sabi nga ng isang awit, your love is running, your goodness is running after us. At ang iyong pagtnubay sa aming paglalakbay sa buhay na ito ay maaasahan ng bawat isa sa amin. Dinadalangin ko po ang kalagayan ng mga young people, young generation na nakikinig o nanonood sa podcast na ito. Ikaw po ang kumilos palalo sa kanilang mga buhay. Padama mo po ang pagyakap mo sa kanilang mga dalangin, sa kanilang mga hinaing at sa kanilang mga kalagayan. Embrace them, O God, in the name of Jesus, so that they will truly know that you love them so much, that Jesus Christ died for each one of us at the cross of Calvary. Panginoon Diyos, inyo din po lingapin ang kalagayan ng World Vision ngayon sa kanilang transition period, sa paghahanap po nila ng mga bagong leaders. Kasama na po si Brother June na aming pinalangin kung ano man po ang iyong kalooban sa buhay mangyari nawa, Panginoon. Dalangin namin na maging kapansin-pansin ang kanyang paglilingkod sa inyo at ito po ay inyo namang bigyan ng favor and blessing sa kanyang panalangin at sa amin din panalangin. Ang iba pang mga workers in the office, in the fields, and even in foreign lands, Panginoon, pagpalain niyo po ang pagbuhos mo ng kalinga at pangunguna, wisdom, grace, and strength, and protection be upon each one of them. Hallelujah, Panginoon Diyos. Salamat po sa panahong ito. Nagkasama po kami at we glorify thy name, we lift up the name of Jesus. And we acknowledge the work of the Holy Spirit in our midst today and what we have uttered while ago. Salamat, salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Bishop Leo Alconga. Thank you for your blessing, for your benediction. And maraming salamat din po sa lahat ng nakinig, nanood sa atin. Salamat po sa pagsama sa Usapang Makabata. God bless us all. God bless everyone. Makaulit sana.